All right, all right. Good morning, or good afternoon, good evening, wherever you may be. Back again. This is Super Daddy dito sa Chiefs Town Hall YouTube channel. Okay? Kung magtsatsaga kayo makinig, thank you. And if you don't, just browse by and that's it. Unang-una, binabati ko ang Cebu Prayer Rally ni former President Duterte dahil kahit papaano wala tayong ngayon nakitang kalokohan. Bagkus ay narinig lang natin ang kanyang pakiusap na sana ay huwag pahabain ang termino ni Pangulong Marcos at alam naman natin na hindi naman yun ang pakay ni Marcos. Okay? Kung ano naman ang mga lumalabas na bali-balita, walang katotohanan. Kaya ating masasabi na walang ganun. Okay. Pero siyempre, datapwat in-endorse niya ang Pangulo na sinasabi niya ay ganito ganyan, ay nandiyan pa rin ang agam-agam na kung ano ba talaga ang nangyayari kay Pangulong Duterte. Okay? The problem there is yung mga nasa paligid ni Digong, tulad ni Kibuloy, Pastor Abuloy. Okay? Yan ang isang problema sa iyo, former President Duterte. Sino pa? Si Bebot Pantaleon Alvarez na nagsasabi ng Mindanao Secession. Okay? Yan ang isa pa ang problema. Sino pa? Si Baste. Ayusin mo ang Davao City, ang kalaban mo ay si Nograles. Hindi mo kalaban si Bongbong. Si Bongbong pang-national, ang problema niya ay buong Pilipinas. Ikaw ang problema mo lang kung sino yung umaatake sa'yo. Sino ba? Yun ang isipin mo at yun ang i-focus mo. Davao City should be your main concern. Huwag kang epal sa Pangulo. Yung mga DDS dyan magalit na kayo sa akin. But, I can tell you, baste, wala kang binaste. Si Digong pwede yan. Former president yan eh. National ang kanya. Pero ikaw, baste, diyan ka lang sa Davao City, huwag kang makailam sa national level. Bata ka pa, 35 years old, sinabi mo nga ba eh, di ba? Magparami ka muna ng tattoo. Okay? Pasok mga DDS! Yung mga kontra sa akin, magsibasok kayo dito. Okay? Alright. Anyway, pansinin natin ang mga nangyari pa dito sa ating Twitter world. Okay? Social media. Ano-ano ang mga narinig natin at ano ang mga sinasabi ng taong bayan sa mga pangyayari. Tingnan natin. Okay? Eto, kay Biyang, sinasabi niya, nung panahon daw na na-boycott si BBM ng mainstream media, he started doing vlogs sa YouTube. And it worked. Mas nakita ng mga tao kung gaano siya kahumble. Approachable at adorable. You're adorable. Be your bongbong. Diba? Ayan. Yan ang kaibigan. Okay. Ito naman si BK. You are paid troll. Of course, you have to saw to every issue. Hindi ko alam kasi sino yan, Marami namang ganyan, mga epal, Kung ano-ano, mga inaano. Okay. Ito pa, si Johnny R34. Yellow Ribbon was once associated with oligarchs here. Yan ang sinasabi niya. Ito naman si Makmak, the troll slayer. He's doing okay. I have not heard any big mistake about him. I continue to support him. Yan All good words for PBBM from PRRD. Just don't extend the term. Nakita mo naman, sabi ko na sa inyo. Depende sa gising o bangon ni dating Pangulong Duterte ang sasabihin niya. Pag masama ang gising, may pulburon. Okay? May kung anong sasabihin niya, may kasama pang putang ina. Pero pag maayos ang gising, mabait si Bongbong, hindi corrupt. Okay? Kung ano yan, wala tayong magagawa eh. That's the former president. That is his style. If you're not used to it, I don't know about you. Diba? Kaya mag-ano kayo. Alright. Ito naman. Yaling kay the king. It is therefore imperative that we stand together to protect our constitutional democracy through legal means, ensuring that those who seek to divide us are held accountable under the full extent of the law. Ayan.
thus declared by the 90% supermajority congressmen of Mindanao. Aba, sino kaya yung 10% na hindi sumasali dyan? Anong ibig sabihin nun? Ayaw nilang sa Pilipinas na? Lilipat na sila sa sarili nilang mundo at gagamit na si Bato ng passport tuwing pupunta siya ng Mindanao galing sa Maynila. Delikado yan, hindi maganda yan But then again, that's the king. That is his opinion. Alright. Nakikinig pa tayo rito. Sino pa? Si Pidox. Pidok, nasa auction yan. Espada na yan. Walang nagbid. Yan, binanggit kita niyan, Pidok Okay. Ito naman si Lala. Alright. May nag-text mo, may nag-tweet muna si Charlotte Daniels. Mga DDS or DDS ang puon, gagawin daw 7 pesos ang kilo ng bigas. Yan ay ayon kay Charlotte Daniels. Okay? At sumagot si Lala, Cruz Karen 53. Okay? Mas malala si Lolo Diggs. Ayan hindi sa akin nanggaling yan. Oops! Itong gusto ko, ito si Kim. Si Kim Muffin. Laging inspirational. Hindi siya naikisali sa mga gulo-gulo. Ang sa kanya is to inspire young women and young men. Yan. Isang engineer. Chinese engineer at nagma-masters pa. Ganyan sa katindi. Okay? At ang lagi niya mga sinasabi, yung mga goals, inspiration, love quotes. Napakaganda at napakaayos ng kanyang mga Balik tayo dito kay Tata Lino. Si Tata Lino. Okay, ang sabi niya, yung pati tatay ng nililigawan mo, kinikilig sa mga banat mo. Ikaw na bata, ikaw na. Parang alala ko yun Yung tatay ng nililigawan mo, kinikilig sa mga banat mo, para bang, whoops! Ano ba yun? Basketball player mo yan? Whoops! Ikaw na bata, ikaw na. Alright. Ito naman tayo kay Monique. Monique Ken. Alright. Nilangaw ang yayabang ng mga Didi shits. Baka nga kung wala si Willie Revillame, baka walang pumunta. Alam naman natin, style ng mga pinklawan yan Nakakapagtaka nga kay Digong kung bakit kinuha niya mga legs na nakakasilaw dyan dati tinitira ng mga DDS ang mga yellow, dilawan, pinklawan kapag nagdadala sila ng mga artista na nagpapakita ng mga kung anong kalandian. Wala tayong magagawa. Sino kaya? Ang nagpakana niya na isama si Willie Revillame. Kayang-kaya naman niya mag-draw ng crowd on his own merits. Diba? Pero bakit? Kasi tatakbo raw si Willie Revillame. Boss Digong, ewan ko sa iyo Ano ba ang kayang gawin ni Willie Revillame? Nagagalit tayo sa ayuda. Nagagalit kayo kay Speaker Romualdez na nagbibigay ng ayuda gamit daw ang pondo raw ng bayan. Sa tingin nyo ba, ano ang gagawin ni Willie Revillame pag naging senador yan o naging congressman yan? Baka yung pondo naman ng bayan ang ipamimigay niya. Kaya ingat-ingat. Okay? Pero yung mga manyakis dyan, bahala kayong manood dyan. Okay? Nandiyan na yan Diyan na si Willie. Okay. Lilipat naman tayo dito sa ito. Ito din natin sinabi ni Monique. Mabait talaga ang Diyos. Sana pinalakas pa ulan. Tindi. Okay? Hindi tayo makikialam dyan. Ito, pakinggan natin yung isang nagmamagaling. Ito. Unang umuwi at ganito ang naging resulta sa amin. Kasi sa inisyong tali ng PNP at sa mga organizing natin yung nausap kanina, more than 15,000 people ang tumalo. Late response nito, Martin. Sinasabi yung kulang ng tao at kaya daw nagkaganon ay dahil sa ulan. Hindi ko naman nintindi kung sino man yan. Umulan o hindi, darating ang tao para kay Digong at alam natin yan. At yun na nga, nagdatingan pagkatapos na matapos ang ulan. Alright, kaya ako, dun sa mga nagsasabi na anti-Duterte ako, I supported former President Rodrigo Roa Duterte. But his time and his tenure is over. Okay, kaming mga loyalista, mga Marcos kami, nagpakitang gilas na kami ngayon at nagpakita ng true colors dito kay President Bongbong Marcos. Yan ang suporta namin.
Tapos na yung pagsuporta kay Digong dahil tapos na ang kanyang tenure. Okay? At yung mga ibang tropa nagagalit sa akin, ba't ko raw sinusuportahan si Sara? Wala tayong magagawa. Ginagalang ko kayo. Okay? Because I support the president and the president chose Sara Duterte. Okay? Ngayon, kung si Sara nag-style ala Lenny at kinontra si Marcos, ibang usapan na yun. Diba? Ilalaglag din namin siya. Katulad ng nilaglag namin si Lenny Robredo na kumukontra sa presidente, vice president ka, reserva ka. Kailangang ituloy mo ang ginagawa ng Pangulo tapos kumukontra ka sa simula pa lang. Diba? Para maliwanag yan, ha? Ganyan lang tayo. Alright. O, si Tigre ng Norte. Overheard, mas maraming dumalo sa servisyo fair ng Bagong Pilipinas sa Sultan Kudarat. Diyos ko naman kasi naman, mamigay ka ba naman ng ayuda di ba? I have nothing against Speaker Martin Romualdez. Okay? Pero ang ano ng bayan, ang sinasabi makinig lang tayo maigi, hindi sa akin to sinasabi nila wala raw reklamo ang tao kay Speaker Romualdez kung hindi siya epal. Okay? Sa akin naman ito, kaya nagagalit ang mga DDS kay Romualdez. Feeling nila tatakbo ito ng presidente. Saan ka naman nakakita ng pinakamabugaw ka, pinaka-bopols ka, pinaka-zero ka sa lahat ng sinasabi nilang tatakbo, umi-epal ka pa rin. Kasi daw, ganun daw ang ginawa nila ni. Alam niya na sa mga survey, wala naman daw siya, pero tumakbo pa rin. So, it goes to follow na yan ang sinasabi nila dyan kay Martin. But for me, as long as he does what he needs to do as a Speaker of the House, it's okay. But I'm not gonna vote for him and I'm not gonna endorse him. Alam natin yan. Pasensya na tayo. Sa mga loyalista na kumakampi kay SMR, I respect you. You do what you have to do. But please respect me when I say I vouch for Sara Duterte. Hindi tayo magkaaway, At yung mga DDS, kaya ginagalang ko kayo, hindi ko kayo lahat kinakalaban. Ang kinokontra ko lang, yung masyadong propaganda. Okay? Alam niyo na yun kung sino kayo, yung mga rumor mongers, yung mga Gigi, okay? Yung mga sinasabi niyo hindi katotohanan, at primarily, yung tumatawag na bagoong Pilipinas. Okay? Para sa akin, kung binabastos niyo ang presidente, karapatan yun. At karapatan ko naman na bastusin kayo. Okay? Wala nang hihirit pa dyan, Gusto niyo, buha kayo sarili ng YouTube. Alright. Ayan pa, basa pa tayo rito. Ito, gusto ko to. Si Loida, okay? Babaeng taga Malolos. Naging Pangulo si PRRD at PBBM dahil sa mga Pilipinong bumoto sa kanila. Tama naman. At dahil sa pwersa ng pagsasanib nila, BBM at Sara, kailangang wasakin ito ng pino upang makasingit na manok ng mga aktibong propagandista. Nakita niya? Sinuportahan niya ang dating presidente at ang bagong presidente. At sinusuportahan niya ang presidente at ang vice-presidente. Okay, but just the same, igagalang natin yung may ayaw sa presidente at may ayaw sa vice-presidente. Pero pagka nambastos kayo at nasa mood ako, pasensyaan tayo, babastusin ko rin kayo. Ayos ba? Okay. Let's move to the next one. Ito. Iba to. Si Alex, Team OP2, ang sabi, I don't remember seeing these sweet treats. Ano to? Hindi niya alam to Oatmeal cream pie. Sino ba itong mga to? Ano bang brand ito? Hindi ko masyado alam to Strawberry Cosmic. Well, whatever it is, Pia, kung masarap yan, let me know. Dahil pagdating sa ice cream, ang kinakain ko lang, walang biro is 31 flavors. Yung anak ko nagtrabaho sa ano yan? Hindi ko, kahit na anong pilit na sa akin see, I don't even remember, but in her third year high school or grade 11, ang trabaho siyang part-time sa gabi diyan sa basta kalaban ng ng Baskin Robbins, kalaban nila. Cone, kung ano man yun, ano ba yun po? Kasi hindi ko nga isang beses lang ako kumain, hindi ko nagustuhan Anyway, that's it. Ito naman, dito tayo kay Guerra. Bawi pamilya ko, eleksyon. Ayan, ang sinasabi niya, bawi rin pamilya niya sa eleksyon. Maka Duterte, si Guerra.
Okay? Katropa natin yan. Alam naman niya kung nasan tayo, di ba? Kaya hindi natin ano. At eto si Miao. Okay? Eto si Miao. Ang sabi niya, VP Sara Duterte, most trusted government official. Napaganda ha? Hindi tayo pumapalag dyan. Yung mga kumukontra, karapatan nila yun. Alright. Miao, nakakasundo tayo dyan. Di ba? Sama natin yan, si Miao. At saka si Bebski, saka si Wonder Bing. Dun sa ating unang group ng mga BBM, DDS. Alright? That's Miao or Love Miao. Alright, sinabi niya yan. Si Dino Man, Doc, kumusta na si Doc? Okay? Isa sa mga tahimik, ngunit maraming sakripisyo ang ginawa para sa medisina at para sa, basta, alam niya na yun kung saan man siya, alam natin yan. 5 years siyang nagsilbi sa bayan. Okay? Hindi lang yan ha, marami pa. Pero yung huling pinagsilbihan niya, yung specific na lugar sa South, napakahirap pumunta ron. Hindi biro-biro ang ma-assign ka dyan sa ganyang lugar. Pero yun, si Doc Dino, na isang singer na magaling, ay nagsakripisyo at nagserbisyo para sa bayan. Alright. Sino naman to? Si Batang Kangkalu, si Arnold. Sabi niya na all, binabanggit niya yung si Lolo at si Lola na pinost ni BK na Forever Valentines. Alright. Ngayon tayo naman, banggitin naman natin yung sa akin. Okay? E-epal naman ako kung ano yung mga post ko para maliwanag. Eto na. Isimula tayo dito sa, eto. Kasi maraming nagsasabi na ganito, ganyan, yung si Presidente hindi nagpunta doon sa mga patay, ting may patay, nandiyan ang inaasahan nila ang Pangulo, si Duterte, si Aquino, si GMA, magbibigay ng aid, ng mga kung anong pera. Para sa akin, ang dapat nating asikasuhin ay bigyan ng karampatang insurance kung wala pa. At kung meron man, yun ang dapat nating ina-announce na ang si insurance companies nagbayad ng benepisyo para sa mga beneficiaries dahil meron silang insurance companies. At kung wala naman, ang sailors, ang marines, ang airmen, at ang soldiers ng Armed Forces of the Philippines ay may dapat na servicemen's group life insurance policies. Okay? Para kung mamatay sila sa pagsiservisyo at pagsasakripisyo para sa bansa natin ay automatic, mayroon na silang tatanggapin na hindi na pinupolitiko ng kung sino mang Pangulo. Ginawa yan ni GMA, ginawa yan ni Aquino, ginawa yan ni Duterte, at ginawa rin ni Marcos na dumadalaw sa mga ganyan. Okay? Isipin nyo, 110 million ang Pilipino. Para bigyan nila ng pansin palagi, pag may namatay, okay lang. Pero pagka ginawang politiko, putang ina nyo. Kung na magsasabi, hindi dapat na ginagawang politika ang pagpunta o hindi pagpunta ng Pangulo. Okay? Kaya kaartiyan lang yan. Para sa akin, dapat bigyan ng sariling insurance. Nakita niyo naman, SAF 44. Sino ba ang pumunta? Sino ang nandoon? Si Bongbong Marcos. Hindi siya senador, hindi siya presidente, hindi siya vice presidente. Isang pangkaraniwang mamamayan. Pero nandun, kasi hindi naman siya vice, hindi naman siya presidente, hindi naman siya vice president, hindi rin siya senador. So may time siya na pumunta kaagad at makiramay. Okay? Yun lang ang sinasabi ko Kung gusto nyong pumalag, bahala kayo. As far as I'm concerned, bigyan natin ng insurance. Alright. Ito naman. Si GTS, Greg Season. Hindi, ako pala noon tungkol sa akin. Yung mga yung mga aking mga post sa sarili ko kung anong mga masasabi ko. Okay. Ito, si Kampilan Boy. The true patriots in this country are the people who promote Philippine independent foreign policy. Independent? Sino ba yun? Pero lumipat sa pivot to China. Tama rin naman. Kaya lang sa akin, Marcos pivoted to the global stage. He did not curse the US president. He did not curse United Nations. He did not curse kung sino-sino pa. Okay? He did not curse China.
He simply said to the world leaders, we are available for trade. Walang masamang tinapay kay Marcos. Okay? We are rules-based nation. At yun ang sinasabi niya. Pakinggan natin, ha? Where there are no more EJK. Kaya na. Come and visit the Philippines where war on drugs is less violent. Yun. Where there are no more EJK. Wala tayong narinig na nandaban. Ha? Bakit kaya? Okay? Where we value life even if they are yellows, pinks, lefties, etc. as long as you don't bear arms. Okay naman talaga eh. Basta wag lang kayong kakana ng mga may baril-baril kayo dyan. Okay? Sasamayin kayo. Alright. Ano pa ba? Ito pa. Where those who have kabits are respected while waiting for a conviction. Alam mo na kung sinong tinutukoy natin dyan. Si Laila de Lima. Okay? Inamin niya mismo pag ano siya kay Rani Dayan. At sinabi niya, the frailty of a woman. Okay? So, hindi siya pwedeng magmalinis. Okay? Yun nga lang, ang dapat na ginawa natin dyan, yung unang-una, isineparate natin yung kaso niya sa concubinage. Kaso ano pang epekto nun, di ba? Ano pa ba ang punishments for concubinage? Dapat, wala na siyang legal right to be a lawyer. Alam ko kung naglo-lawyer pa siya kasi alam natin, standards of conduct yan. Okay? Yung pakikiapid. Ginawa yan ni De Lima. So, dapat tapos na ang usapan dyan eh. Hindi na siya pwedeng attorney De Lima. Di ba? Wala na. Ewan ko, ba't lawyer pa yan? Alright. At saka yung mga, kahit ng mga pastors ka, at kiniklaim mo kung ano, ay hindi ka kinukulong. Ayan ang kagandahan kay Marcos. Tingnan niyo si Kibuloy. Kung ano man ang pinagsasabi. Dinampot ba? Hindi. Kasi, bilang tao, okay? At lalo na bilang son of God. Ha? Anak ng Diyos yan eh. Yun nga lang, sabi nga ni Duterte, your God is stupid. So parang sinabi niya na, yung son of God ay stupido. So parang sinabi na ni Duterte kay Buloy, oy, stupido. Alright, ha? Mabuti na nagkakaintindihan tayo, ha? Okay. Ha? Kaya dapat lumayo si Duterte diyan kay Kibuloy talaga. Dahil delikado yun, pero may stupido ba yan? Sinabi na nga ni Duterte, your God is stupid. Sino siya? Son of God. Di stupido siya. According to Duterte. Ito maganda to. Okay, basahin natin to. Inom muna tayong tubig. Ito ay inano ni I am Nina Girl. Nirepost niya si Antonio P. Contreras. Alright, nilalaman natin ha. It is quick to blame this Marcos on Marcos Jr. But easy it may appear to some, the problem is structural. With the legislation of rice tariffication law, Marcos will have to act like a dictator to force Congress to legislate and amend the law. All right? And when we talk about cutting down on rice consumption, banning Andy rice, people cry in unison to protest the alleged anti-poor proposal. Tama naman yun eh. Bakit mo ibaban yung Andy rice? Yung sinabi nga ni Villar, dapat daw ganito ganyan. Kumain na lang ng iba. We have the freedom to select which food, okay, we choose to eat. Kaya hindi maganda. Ako ang sa akin lang, okay, nagugulat naman talaga ako sa iba, lalo na nandyan ako, 4 na taon at kalahati ako dyan sa Mang Inasal. Ang sarap kumain dyan eh. Makikita mo talaga yung mga kasabayan ko, ang lakas kumain, puno-puno yung nila, unrice, hindi pa nga nauubos, kumukuha na. Ako, kung anong sinilbi, sakto lang sa akin. Kung minsan, pag naganahan ka, baka hingi ako ng konti pa. Pero normally, kung anong sinilbi na kasya na sa akin eh. Ang pinagtataka ko, kung bakit yung mga Pinoy ang papayat pa rin. At binatikos ako ni Andrama na ang feeling niya ay minamaliit ko yung mga payat. Hindi. Humahanga ako sa metabolism ng mga Pinoy. Na buti pa sila, kahit gaano karaming kanin ang kainin nila, hindi sila tumataba. Tingnan nyo ako, I joined the US Navy at 106 pounds. After 25 years of service, I retired at the weight of 146 at the age of 48.
Dahil tumatakbo-takbo pa ako diyan sa Antipolo, saka sa US, kung paano-paano, I remained at the 145 level, okay? And at the size 34. But when I retired, hindi na ako nagtatrabaho sa civilian sector, remember 2008, Navy ako, then 7 years ako sa civilian sector, okay? Simula ako dyan sa California, hanggang sa nagtrabaho pa ako dyan. Basta nagtrabaho ako dyan sa Unitech at saka sa Hitachi, okay? At saka sa isa pa, for 7 years. And after that, nag-retire na ako, 2015, okay? At the age of 55, syempre, yung metabolism mo mahina na. At paisi-isi ka na, Saturday lang ako nagtuturo-turo, campus training, campus lectures, corporate training. Kaya, painom-inom na ako. At saka hindi na ako masyado tumatakbo dahil sabihan na ako ng doktor, wag na masyado dahil medyo nagkaroon akong problema sa knees, sa pagtakbo-takbo. So anyway, what happened there is tumaba ako up to 175 pounds. That was during COVID kasi napakahirap lumabas, bawal eh. Ganyan-ganyan eh. But right after COVID, 2021, I lost 20 pounds from 175 back to 155. Hindi ko na nakuha yung 145, kaya nasa 155 pounds ako. But every summer, ganyan. Pero pagdating ng winter time, tataas ulit ako, bababa. Yan ang problema. Kaya hinahangaan ko yung mga kain ng kain ng maraming rice, pero hindi tumataba. Okay? It has nothing to do with social status, ha? Ang drama, binanggit kita, ha? Alright. Simply stop simplifying the argument. Stop looking at the problem with partisan lens. Okay? Hindi yung lagi sinisisi si Marcos. Sinabi ko na, nung panahon tong ni Marcos ngayon, siya, para alam ng lahat kung anong ginawa niya sa agriculture. Punta siya sa China. Oh, Xi Jinping, ano ba ang pwede mong gawin sa amin? Yan kita ng 20 metric tons of fertilizer. Oy, okay pinamigay naman ni Marcos yan, hindi niya siningil ang taong bayan. Tapos namigay siya ng mga silos kung saan malalaki at saka ng mga farm and agriculture machineries sa maliliit na bayan. Tapos pinapaayos niya yung mga dam kung anong gagawin niyan, irrigation. Kasi ilang taon tayong pinabayaan ng mga iba-ibang administrasyon na walang nagawang dam. Yung Kaliwa Dam, hindi pa matatapos. Okay? Ang nahaling natatanda natin, Pantabangan Dam, Wawa Dam. Pumunta ako sa Wawa Dam. Diyos ko, kawawa naman. Kaya siguro tinawag na Wawa. Wawa. Alright. Tapos, problema sa bigas, pinahuli niya yung mga smugglers. Pinaayos niya yung batas para matibay na makasuhan ang mga walangya. Magawa siya ng data para hindi mabalasubas ang ating rice importation. Okay? At nung dumating na yung pagkakataon na magkakagipitan na, binigyan niya na kagad ng rice subsidy ang mga tao sa pagbili ng bigas habang ginawa niya ay rice ceiling. Yung price, nagkaroon ng price ng rice ceiling, ng ceiling ang price rice. Okay? Ang rice price, ang gulo ng pangalan na yun. Basta, para hindi pwedeng mamanipulate ng mga importers yung presyo ng bigas. Nagyan niya ng ceiling ang presyo. So ngayon, yung mga impang importers, putang na. Meron na palang masyadong hindi na yan kaya kailangan na natin to, babaan na natin ng order kasi hindi pala mabibili dahil may ceiling. Hindi natin pwedeng mapag-utakan ng mga Pinoy. Kaya ginawa niya yan. Subsidy at saka ceiling. Kaya ano pa ang mga ginawa niya? Pumunta siya sa Vietnam. Kinausap niya. At sinabi niya, oy, Vietnamese, kung sino ka man, bibili kami ng bigas for the next 5 years. Ito, babayaran ko na to. Para secure na ang aming bigas up to 2028 habang inaayos namin ang programa ng bigas. Okay? Research niyan. Tapos, balikan niyo ako, murahin niyo ako kapag hindi totoo yan. Ano pa ang mga ginawa ni McCoy? Si Baby BM. Ayan, sinasabi nga nila, Baby M. Okay? Ano pa? Itinalaga niya si Secretary Chu Laurel na isang henyo sa fisheries. Negosyante na handang i-divest ang pera sa negosyo para magserbisyo sa bayan. Yan ang isa sa mga ginawa niya. Kaya abangan natin sa susunod na kabanata kung ano ang mga developments. At yun na nga,
Ang sinasabi niya, kulang tayo sa cold storage. Para yung mga gulay, tumatagal. Okay, hindi naluluma. Okay, kung ano man yun. Tapos yung mga infestation at saka yung mga disaster na nangyayari sa mga ano, i-make sure na yung batas ay maganda para mabigyan ng ayuda ang mga magsasaka at mga mangingisda at mga anong tawag diyan, mga nag-aalaga ng baboy, manok, baka, kabayo at kung ano-ano pa. Ha? Basta tungkol sa agriculture, fisheries at saka yung sa mga yung mga animals. Kasi kasama lahat yan eh. At saka fisheries, di ba? Kaya nga ano. So, yan ang mga ginawa ni Marcos. Okay. Ano pa? Ito tayo kay ano ba mga sinabi ko? Ito, si Pastor Abuloy. Alright? Simple lang, tinira ko yan. Galit na kayo sa akin, magagalit kayo sa akin. Ito, dahil ito, may kaso sa US. Sa Pilipinas, wala akong pakialam. Wala siyang kaso dyan. Kung ano man, kayo ang magdesisyon yan. Sinabi ko na, nag-grandstanding yung sa Senado na ginagamit lang siya kung ano man ang pakay nila. At yung sinasabi na nagbuhat daw ng armas si former President Duterte at saka si Vice President Duterte, pasensya na kayo sa language ko. Ha? May sira sa tuktok yung nagsabi ng ganon. Dalawang abogado, isang dating Pangulo at isang Vice Presidente, sa tingin nyo ba, sila ay kikilos ng masama at gagawin nila sa harapan ng Kingdom of Jesus Christ? Hindi ko alam kung gaano karami ang tao doon. Pero hindi naman sila tatanga-tanga na magdadala ng ganun. At itong gagong to, mag-aapila na nakita raw niya. Isipin mo, dating presidente, 80 years old. I don't know when that happened. Let's say 78, 77. Magbubuhat ng mga armas si dating Pangulong Duterte. Hoy, mag-isip-isip ka. At idinamay mo pa si Sara Duterte. Ha? Kaya ano ha? Ewan ko lang. Pero pagdating sa US, ito meron siyang mga kaso na nagsimula magmula nung siya ay ma-detain dyan sa Hawaii dahil may nagtip na meron siyang dalang dollars. Okay? At kung ano-ano pa. Oh. At yun na nga, nakitahan ng $350,000 in cash at saka ng mga parte ng firearms. Hanapin yan, i-google niyan. That was November 18 or November of 2018, something like that. At from there, kung ano na mga naimbestiga sa kanya at lumalabas ngayon, marami pa lang mga sex trafficking kaso ito at child sex trafficking. Okay? At doon lumalabas sa mga balita sa kanya. Sa US sa Pilipinas, wala akong nakikita ng ganyan eh. Lumalabas na itong si Kibuloy ay nagre-require ng mga volunteers na babae age of 12 to 25 years of age. Allegedly. Hindi natin malaman kung totoo pero kinasuhan siya ng Central District of California or Central District Court. Okay? Diyan sa California. Okay? Dahil meron siyang residence sa Nevada, meron siyang residence sa California at residence sa Hawaii. Nakita mo na, gandang lalaki. Tapos anak ka pa ng Diyos. Saan ka pa? Gandang lalaki at saka anak ng Diyos, ang daming pera. Kaya yun. Ngayon, sabi niya, hagwas daw yung mga pinagbibintang sa kanya. So, sa November 2024, kailangan ipagtanggol niya ang sarili niya. Meanwhile, para sa akin, okay, para safe ang mga anak nyo, kung meron ay mga anak na babae, 12 to 25 years old, payuhan nyo na huwag mag-volunteer doon sa tinatawag na night duty. Dahil sinasabi doon sa kaso niya, sa FBI, sinasaad doon sa mahabang kaso sa Central District Court of California, sa Santa Ana, there are allegations of sex trafficking. And minor sex trafficking, child sex trafficking, isipin mo yun. Dito kasi sa US, ang focus ng mga ganyan, yung mga kulto, mga religion, na kung ano man ang pinaggagawang kababuyan at kahayupan, talagang pinarurusahan. So kung totoo man yan kay Kibuloy, patay siyang bata siya. Harapin niya.
At darating na siguro ang extradition. Pagdating sa Pilipinas, hindi ko alam kung ano mangyari dahil diyan si Risa Ontiveros, alam naman natin yan, mahilig sa grandstanding yan. Hayaan na lang natin ang batas. Kung merong kaso, ituloy. Bistahan, di ba? Huwag nating ipatawag na puro lahat, puro patawag. Hindi natin alam kung ano eh. Basta as far as the US is concerned, ako nakikita ko yan dito at binasa ko yan talagang ano na kaso niyan dito sa US, meron. At saka, meron pa, smuggling, cash smuggling. Kasi nga, may 350,000 US dollars. Isipin mo yun, ang mga Pilipino at mga Amerikano at kung sino-sino pang naniniwala sa religion, masalba lang ang kanilang kaluluwa, wag lang silang magkaroon ng eternal damnation, ay handa silang magbigay ng pera at mag-donate. Ayan ang ano niyan. Hindi natin alam kung tumama siya sa pagtaya sa laban ni Pacquiao o talagang donation yan. Bahala na kayo dyan. Okay? But that's one of my tweet. Alright, ito pa. Ito na lang. Sige, Bing. Okay? For me, ang meaning ng prayer rally or prayer meeting is gathering of people to offer prayers and praises and bring their request to the Lord. No politics involved and mudslinging. Tama naman ha. Ayan ha, malaman natin ha. Ito pa. Ito na ang pinakalas. Okay? Yung isa dyan, si Aria Nuelsi, at kung sino-sino pang cohorts na naniniwala sa kanya, na fake Navy ako at na kung ano pang research ang ginagawa, wala na akong magagawa. Kahit ano pang sabihin mo. Di ba? Yun ang paniniwala mo, sinisiraan mo ko. Isa lang ang mapapayo ko uli. Asikasuhin mo ang anak mo, ang asawa mo, at ang pamilya mo sa halip na intindihin ang buhay ko. Okay, fake na ako. Okay? Na binibili ko lang uniforme ko. Ayan, no? Nakita mo yan, no? Ako yan, no? Isipin mo paano ako naging nasa Navy kung nagtuturo ako sa Pilipinas. Sinasabi mo, umaasa lang ako sa misis ko. Talagang ganun eh. Chemist ako eh. Kay misis umaasa. Kaya mga kaibigan, maraming salamat. At sa susunod muli. Okay? Tingnan natin yan. Ito na. Papaalam na tayo. At sana panoorin nyo